Hello mga mi, eto nga nagbibihis na si Gasi para sa kanyang pagpasok. Pinapakita ko nga yung medyas na dyan dahil nga meron siyang rubber sa ibaba. Sinadya ko talaga ang bumili at maghanap ng ganyan sa Shopee at the same time cotton din siya. Dahil nga naguhubad sila ng sapatos sa loob ng classroom kaya ang gusto ko may rubber yung medyas niya para hindi siya dumulas o madulas. Nasa 6 pairs na rin po ang mga yan at ilalagay ko yung link sa comment section kung gusto nyo rin. Pagkatapos nga naming magbihis, eto nga't nagre-ready na kami. Ayan yung bag na gamit ko at yung tumbler ni Gasi. Sa Shopee ko lang din yan nabili. Ako na lang yung nagbabag at naglalagay ng mga gamit niya dyan para nga hindi magkalat sa loob ng classroom. Kasyang-kasya dyan yung mga libro at mga notebook niya. May zipper na nga rin yan para safe na hindi malalaglag yung mga gamit namin dyan sa loob. Kung gusto nyo rin yan, ilalagay ko yung link sa comment section. Maya-maya lang, nakarating na kami dito sa loob ng classroom. At heto nga, hinihingi na ni teacher yung yellow notebook ni Gasi para nga maglagay ng kanyang activity. Pangalawang estudyante pa lang si Gasi na nakarating dito sa classroom. Medyo maaga kami ngayon. Maya-maya, nung okay na lahat ng mga classmate niya, etong at lumabas na ako. Kaya lang hindi ko siya makita dito sa kabilang bintana. Kaya lumipat ako dun sa kabila. Kaya lang dahil nga marami kaming parents na sumisilip, kaya hindi rin ako makasingit dun sa isang magandang part kung nasa saan si Gasi dun sa may bintana. Sa part na to, etong at nagdi-discuss na si teacher. Ang dinidiscuss niya ay nasa color red sila. Dito nga pinatayo niya si Gasi para gawin sample at tinatanong niya sa mga estudyante niya kung ano daw color yung short ni Gasi. Tapos hiniram niya rin yung crayons ni Gasi at tinatanong kung anong color daw yung hawak ni teacher. Maya-maya nung isinoli na ni teacher yung color red, itong anak ko pilit niyang itinataas yung color red na kinuha o hiniram ni teacher. At eto nga't nakarating na ako dito sa magandang pwesto kung nasaan si Gasi para nga makuhanan ko siya ng video. Nagpapaliwanag pa si teacher dito about sa color red na kanyang itinuturo. Ang babait nga ng mga batang maliit dahil walang nakatayo sa mga oras na yan. Pero itong anak ko, Diyos ko, ayan at naglalaro na siya ng kanyang crayons. Maya-maya gumagawa na sila ng kanilang activity dahil tapos na nga mag-discuss si teacher. Pasensya na kayo, medyo blur dahil naka-zoom in po yan at the same time, nandiyan po ako sa may bintana. Sa pagkakataon na yan, hindi po ako pumasok dyan sa loob kasi feeling ko naman magagawa yan ni Gasi dahil nga magko-color lang sila. Lumipat ako ulit ng bintana dahil maraming mga estudyante dun sa part na yon. Hindi ko makuhanan ng maayos si Gasi kaya eto dito medyo malinaw yung pagkuha ko sa kanya. Kaya lang habang kinukuhanan ko siya dito, hindi siya gumagawa ng kanyang activity, nakikipagdaldalan siya. Dahil nga iniikutan lahat ni teacher kaya eto, nandito na siya kay Gasi para nga i-guide ulit siya. Wala kasi siyang ginawa kundi makipaglaro kaya nadidistract siya at hindi niya matapos-tapos yung kanyang gagawin or gawain. Sa part na to, 2 piraso na lang yung kukulayan niya. Kaya ayan, kung nakikita nyo, ginaguide ulit siya ni teacher na sinasabi niya na tapusin niya yung kanyang kinukulay. Hindi man ganun kaayos siya mag-color, ang importante nakakasunod siya. Mabagal kasing kumilos tong anak ko kaya ayan, nung natapos na siya, pumunta na siya dito sa may mesa at nilagay na niya yung kanya notebook. Maya-maya, after nilang gumawa ng activity, etong at nag-recess time na sila. Ayan nga po yung tumbler ni Gasi. Ang ganda po ng tumbler na yan dahil nga malamig na tubig lang ang nilagay ko at hindi ako naglagay ng yelo pero malamig pa rin hanggang sa pag-uwi namin. As in, tumatagal yung lamig kahit hindi ko pa nilalagyan ng yelo. Paano pa ba kung lalagyan ko pa ng yelo? Baka maghapon na yung lamig niya. Kung gusto nyo rin yan, nilalagay ko yung link sa comment section. Maya-maya, nag-discuss ulit si teacher. Nasa color red pa rin naman sila. Pero this time, ang gagawin nila, bibilugan nila yung may color red dun sa may picture. Pipiliin lang nila yung may color red na drawing at saka nila bibilugan. At iiwanan nila yung hindi color red. Ganun din, katulad ng dati, hindi rin ako pumasok dyan dahil alam niya yung isasagot niya dyan dahil nga alam na ni Gasi yung mga colors. Kaya feeling ko at malakas ang loob ko na alam niya yung isasagot niya dyan. Ang kinakatakot ko lang yung paghawak nila ng lapis. Pero dito nga, tignan nyo naman, habang naghihintay sila sa turn nila, napuntahan sila ni teacher, etong at naglaro itong dalawa na to. Tuwang-tuwa nga dito si Gasi dahil nga nakahanap ng kalaro. Diyos ko, yung anak ko, katula na rugo. Isa-isa kasi pinupuntahan ni teacher at binibigay yung mga notebook tapos tuturuan muna niya bago niya iwan. Maigi na yung ganun para nga masanay ang mga estudyante na to kay teacher
teacher at hindi mahiya. Sa part naman ni Gasi, gustong gusto ko nga na si teacher ang mag-guide sa kanya dahil ayaw nga niya ako na lumalapit sa kanya. Ang gusto lang talaga niya si teacher. Tuwang-tuwa nga dyan si teacher dahil nga si Gasi na yung may hawak ng lapis at nakakasagot nga sa tanong ni teacher. May pag-thumbs up pa nga dyan si teacher dahil nga siguro nakita niya na may magandang output or outcome si Gasi. Ako naman tuwang-tuwa ako dahil dun pa lang sa paghawak ng lapis at pagbilog ng mga drawing dyan ay Diyos ko talagang tuwang-tuwa ako. At malaking pagbabago yun para sa kanya. Matuto lang magbasa at magsulat ang anak ko. Malaking achievement na yun para sa akin. Sa part na to, nag-check na si teacher sa mga gawa nila. At bago nga paalisin ng mga estudyante niya, tinatanong niya muna kung ano yung mga ginawa nila dyan sa kanilang activity. Malaking bagay nga naman yun para nga maalala nila kung ano yung ginawa nila dyan sa kanilang notebook. Tumangkad na rin si Gasi dahil nga nung nakaraang 3 buwan ng pag-sit-in niya, hindi niya paabot yung mesa ni teacher pero ngayon tignan nyo naman nakikita na niya yung kanya notebook sa mesa ni teacher. Dati kasi kukuha pa ng upuan si teacher para nga doon tumayo si Gasi. Sa part na to, nakikipaglaro na si Gasi dito dahil tapos na siya at habang nag-check nga dyan si teacher, hinayaan muna niyang maglaro ang mga batang maliit. Maya-maya, eto nga tapos na si teacher at magpe-pray na sila. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.